Ang pinaka-conflict na raid ay mangyayari lang naman sa S-Rank Gate dahil ang raid na to ay hindi lang pala sa pagitan ni Song Soho at Thomas Andre kundi maidadagdag pa natin sino Osha at ang Apostle of Ethereum na mayroong mga sari-sariling goal na papasok sa S-Rank Gate na magre-resulta sa isang napakalaking chaos na mangyayari sa loob ng gate sa apat na magkaibang grupo. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lads at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan nagsagawa ng press con meeting ang chairman ng Hunter Association upang simulan ng kanilang S-Rank raid operation briefing. Ipinaliwanag ni Woo Jinchul na mayroong malaking problema sa pag-clear ng isang gate na nakalocate sa himpapawid ng Seoul. Kahit napapasok sila gamit ang eroplano upang isubjugate ang loob ng gate, sobrang napakahirap pa rin dahil sa katangian ng gate na kayang magpahinto o i-disable ang isang makina at wala silang ibang nakitang paraan para makatakas sa himpapawid kapag na-clear na nila ang dungeon. Kaya sa ganitong punto, isang pagkakataon para sa kanila na ngayon ay unti-unti nang bumababa ang altitude ng S-Rank Gate at habang papalapit ang dungeon break, bababa ang altitude ng gate hanggang sa kaya na nilang makita ang ground gamit lang ang kanilang mga mata. Kaya ang pinakamainam na aksyong gagawin nila dito ay sasakay ang mga hunter sa isang eroplano kasama ang isang hunter na may kakayahang magpalipad ng aircraft at papasok sa gate sa pinaka-insaktong oras. Pagkatapos lalapag sila sa loob ng dungeon gamit ang isang safety mechanism at kailangan nilang talunin ng boss sa loob lamang ng isang araw at babalik sila ng ligtas matapos tuluyan ng bababa ang gate malapit sa ground level. Napaisip ang dalawang staff na kahit ang pagpasok nga lang sa gate ay sobrang hirap na, posible ba talagang matatalo ang boss ng isang S-Rank gate sa loob lang ng isang araw? Biglang nagsalita si Thomas Andre at napateka muna at sinabi ang Scavenger Guild ay hindi sasama sa Korean Hunter. Papasok sila separately. Kaya napawi ka si Woo Jinchul na isa itong napakamapanganib na raid. Kaya dapat ang lahat ng raid member ay mag-join forces together. Napangiti si Thomas Andre at sinabing, di ba ang Korean Hunter mismo ang nagsuggest ng competition? Kailangan nilang ipaglaban ang napaka-limited na resources sa loob ng gate. Ngunit bakit nga ba hindi niya nakikita si Soho dito? Natatakot ba ang batang yun kahapon? Pinagpawisan si Woo Jinchul at napaisip na gaya ng inaasahan niya na pasama si Soho kay Thomas Andre dahil sa insidenteng nangyari kahapon. Kahapon sobra talaga siyang nagpapasalamat sa assistant ng Scavenger Guild dahil napigilan nito ang alitan. Kaya delikado pa rin kung muli nilang pagbabanggain ng dalawang yon. Biglang nagsalita itong si Park Doojen na nasa tabi lang ni Thomas Andre na si Song Soho ay kasalukuyang nasa gitna ngayon ng isang raid. Kaya napatugon nitong si Thomas Andre na talagang baguhan pa talaga ang batang yon. Sobra niyang pinapagod ang sarili at hindi man lang inaasikaso ang kondisyon niya. Ipinakilala ni Park Doojen ang kanyang sarili at napatanong, sino ka nga ba? Kaya napatitig si Thomas Andre na napasabing mukhang isa ka sa mga bagong S-Rank Hunter na kasabayan ni Song Soho. Kaya parang na-realize ni Park Doojen na isa palang national level hunter ang kaharap niya ngayon. Kaya napasabi na lamang siyang isang karangalan para sa kanya na makatabi niya ngayon ang isang national level hunter. Uwi ka ni Thomas Andre na parang mas may potensyal itong si Park Doojen kaysa kay Song Soho. Kaya sinabi niyang tawagan mo ako kung gusto mong magtrabaho para sa akin. Mas tatartuhin kitang maganda kaysa sa tratong ibinigay nila dito sa'yo. Kaya parang nataranta itong si Lim Taegyo dahil sumagot lang naman itong si Park Doojen pag-iisipan ko. Kumuha si Thomas Andre ng coin upang magsagawa ng toss coin kung sino mauunang pumasok sa gate at sinabing kukunin nila ang heads para sa Scavenger Guild at ang Korean Hunter Association naman ang tails. Kaya nang tinos na ni Thomas Andre ang coin, napangisngis at pinagpapawisan ng tatlong Korean Hunter habang si Park Doojen ay kalmado lang na parang wala siyang pakialam kung sino ang mauuna. Mayroon naman siyang sariling goal sa raid na to. Pagkatapos lumipat ang eksena kay Arsha na napasmile habang sinasabi niya kay Park Doojen na narinig niyang magpa-participate daw ito sa isang raid ng S-Rank Gate.
Napatitig ang puzzle of Itarim na parang nagtataka siya kung bakit nalaman ng babaeng ito ang kaganapan sa Hunter Association. Kaya sinabi niyang, di ba sinabi ko na sa'yo na huwag mo akong obserbahan gamit ang mga insekto mo? Kaya kaagad pinaliwanag ni Osha na hindi naman niya sinadya yun. Nalaman niya lang habang sinusundan niya si Song Soho. Kaya wala talaga siyang intensyong malaman ng bagay na yon. Uwi ka ni Osha na si Soho ngayon ay magdamag na gumagawa ng raid kada araw at gabi dahil sa determinasyon nitong talunin si Thomas Andre. Kaya nagpapasalamat siya dahil dito dahil hindi na nito pinapansin ng kanilang existence na naging pabor para sa kanila. At since sasama si Park Dujin sa iisang raid kasama si Song Soho, bakit hindi na lang nito subukan makipagkaibigan muna sa descendant ng Monarch of Shadow? Para hindi nito mahalata kung bigla itong tatarakan ni Park Dujin sa likod. Hindi ba't mas maganda ang plano na yon? Uwi ka na nga puzzle of Itarim na masyado atang walang saysay ang strategy na yan. Dahil hindi niya nauunawaan ang konsepto ng pagkakaibigan para lang gamitin ito bilang pakinabang. Kaya napatugon si Osha, napakamalas mo naman, wala ka palang kaibigan. At saka, oo nga pala, papasok din kami sa gate. Kaya napatanong ang puzzle kung bakit. Bakit nyo gagawin yun? Sagot ni Osha, dahil sila mismo ang lumikha ng gate. Sobrang nagulat ang puzzle of Itarim sa kanyang nalaman to the point na kinlarify niya ito na napawikang, so ang ibig nyo bang sabihin gumawa kayo ng isang artificial na gate? Sagot ni Osha, tama ka, gamit ang kakayahan ni Pia na makikitang kagad bumaba ang batang ito para puntahan si Asha. Paliwanag ni Asha na hindi pa ganun ka-stable ang ability ni Pia, pero hindi lang niya ito basta-basta lang ginawa sa himpapawid kundi sadyang nilikha ito ni Pia upang dahang-dahang bumaba ang gate sa lupa. Kaya parang nataranta si Pia dahil hindi naman daw dapat pang sabihin ni Asha ang lahat ng yon. Habang ang puzzle of Itarim may nandilat na napasabing sobrang napaka-useful pala ang kakayahan ng batang yan at napatanong kung kaya ba nitong buksan ang passageway papunta sa ibang mundo gamit ang ganyang ability. Diretsa ang sinabi ni Asha na syempre naman hindi. Kahit isang tunay na monarch hindi kayang gawin ng ganung kaimposibleng bagay. At kung may plano itong pagnanasahang gamitin si Pia, isisiwalat niya ang lahat kay Song Soho. Kaya binalaan niya ang puzzle of Itarim na ihanda ang sarili. Anyways, mas mabuti na ring papasok sa gate ang puzzle of Itarim dahil sa wakas, ito na ang oras para magtutulungan silang dalawa. Ngunit sinabi ng puzzle na mayroon siyang ibang inaasikaso ngayon, si Thomas Andre. Gusto niyang i-take advantage ang chaos na mangyayari sa loob ng S-Rank Gate at napag-isipan niyang gagawin niyang isang believer ang isang national level hunter. Wika ni Asha na sobrang bilis ata gumalaw ang puzzle of Itarim. Gusto agad national level hunter matapos makuha ang S-Rank hunter na si Lee Yun-sok. Well, kung magagawa nitong i-delay yung mga hunter na pumasok sa loob ng gate, mas makabubuti ito para sa kanila. Biglang tumalikod ang puzzle of Itarim para umalis at sinabing mananalangin na lamang siya na sana hindi nila isasabutahe ang isa't isa. Ngunit sagot ni Asha, aalis ka na kagad. Hindi mo man lang tatanungin kung bakit namin nilikha ang gate na yon. Subalit wika ng puzzle of Itarim, wala siyang pakialam. Ang relasyon nila ay nananatili lang dahil sa kanilang kasunduan. At dahil sa hindi nito binanggit ang paglikha ng gate sa simula pa lang, ibig sabihin lang nito ay hindi ito confident sa sarili para kumbinsihin siya. Kaya napangiti na lamang na napatugon si Osha, ang arte mo rin pala. At napaisip na gaya ng inaasahan niya, hindi sila magkakasundo ng puzzle of Itarim. Biglang napatanong si Pia kay Asha na kung talaga bang ayos lang na nakipag-alyansa sila sa puzzle of Itarim. At kung sakaling magtagumpay ang puzzle na yun na sa kaupin ng mundo, sobrang nakakatakot isipin kung ano ang mangyayari sa kanila. At saka ang katawan niya, sobrang nanghina nang pinilit niyang likhain ang gate. Kaya muling napatanong si Pia kung talaga bang para sa kanila ang system na sinusunod nila. Biglang hinawakan ni Asha ang ulo ni Pia at sinabi, sino ka para pagdudahan ng ganyan ng system na siyang nagbigay sa atin ng tulong? Isa kang masamang bata. Na makikitang nanilisik ang mga mata ni Asha sa galit at tinanong si Pia, ano ang eksaktong nangyari matapos mong sundin ang utos ng system? Hindi ba't nagawa mong malikha ang isang S-Rank gate gamit ang hindi pa stable na kakayahan mo, ni hindi mo man lang kayang buksang maayos ang gate?
Dagdag pa ni Asha na lumakas ka dahil sa mga quest. Kaya sigurado siyang ginagawa ito ng system dahil gusto nitong tiyakin na sila ay magiging mga monarch na makikitang napatulala na lamang habang nandilat ng mga mata ng bata sa sobrang takot niya kay Asha. Niyakap ni Arsha si Pia at sinabing hindi nito kailangang pagdudahan ng system dahil kahit nung nakita niya si Pia na nag-iisa at pag-alagala lang sa Dimension Reef, ang quest ng system mismo ang nagsabi sa kanya na puntahan ng isang kaawa-awang bata. Kaya kung susundin lang nila ang quest, magagawa nilang maging perfect at flawless ng pagiging isang monarch. Kaya si Pia ay napaluhan na lamang na humihingi ng sorry kay Asha sa pagdududa niya sa system, habang ang isa nilang kasamahang lalaki ay napasabing isa kang mabait na bata, Pia. Well, hindi pa nila ipinakilala ang pangalan ng lalaking ito, mga lods. Ngunit sa ipinapakita niyang katawan at pormahan, sa tingin ko, sobrang lakas ng descendant na ito. Maaaring pwede siyang pangtapat kay Amot. Napangiti si Arsha na napasabing mukhang may bago tayong sasalubungin at babatiin na kasamahan. At dito ipinakita ang isang quest na may pangalang Path to Becoming a Monarch 6 na dahil sa natagumpayan ng player na buksan ng S-Rank Gate, kailangan itong hanapin ng descendant ng Monarch of Frost sa loob ng gate at i-recruit bilang companion. At ang reward ay maa-unlock ang Path to Becoming a Monarch 7. Pagkatapos lumipat ang eksena sa paghahanda ng lahat para sa gagawin nilang pagpasok sa gate gamit ang eroplano ng Brazilian Air Force. Samantalang si Thomas Andre ay napatingala na lamang sa himpapawid na napasabing so ito ang raid na kinakailangan nila ng isang B or A rank hunters para gawing miners. Biglang sinabi ni Thomas Andre, Laura, hindi pa natin kailanman nakita ang isang S-rank gate na lumitaw. Alam mo ba kung ano ang kahulugan ng krisis na to? Kaya napatanong si Laura na may nakikita pa palang ibang kahulugan ng kanyang guildmaster bukod sa pera at kapangyarihan. Kaya napasabi na lamang si Thomas Andre na napakatumpak ang naging sagot mo. Ngunit lagyan natin to ng kaunting romansa. Sa panahon ng krisis, ang kailangan ay isang bayani. At ang pagsilang ng isang bayani ay magaganap sa ganitong mga sitwasyon. May biglang nagsalita sa likod na napawikang naisipan mo palang maging bayani. Nasagot naman ni Thomas Andre habang tumatawa. Kung yan ang magbibigay sa kanya ng pera, well bakit naman hindi? Ngunit napansin niyang si Song Soho palang nagsalita sa likod niya. Kaya sinabi niyang, well tingnan mo nga naman kung sino ang nandito. Ikaw pala, Song Soho. Hindi niya alam kung narinig nito ang kasunduan ng Scavenger Guild ang mauunang pumasok sa gate at mukhang nasa disadvantage ata si Soho simula pa lang. Kaya gusto niyang malaman kung ano na ang gagawin ni Soho ngayon. Ngunit napangiti na lamang ang ating bida at sinabing sa tingin niya, i-consider na lamang niya ito bilang partida para kay Thomas Andre. Biglang napatanong si Thomas Andre kay Laura kung ilang araw na nilang hindi nakita si Soho simula nung nakaharap nila ito sa Hunter Association. Nasagot naman itong parang 3 days na ata. Kaya mga mata ni Thomas Andre ay hindi mapigilang mapadilat at napaisip kung isa bang imagination ang nakikita niya ngayon dahil nararamdaman niya talagang si Song Soho ay sinang complete different person in just 3 days. Habang minamasdan ni Soho ang gate, hindi siya makapaniwala na ngayon ay papasok na siya sa isang S-rank gate na talagang nararamdaman niyang sobrang naiiba ang antas ng panganib ng gate na to kumpara sa mga gate na napasukan niya. May biglang napatanong sa likod ni Soho, bakit ganyan kaseryoso ang mukha mo? Hindi ka pa ba tapos sa paghahanda? Huwag mong sabihing magpapatalo ka sa Scavenger Guild. At dito ipinakita mga sa mga Korean hunters na sinusuot na ang mga weapons na si Soho mismo ang gumawa. Kaya napasagot na lamang ang ating bida, walang chance ang mga mukong na yun sa atin. Habang si Thomas Andre ay napangisngis na lamang na nakikinig sa sinabi ni Soho. At sa tingin ko mga lods, madadagdagan pa ang mga weapon na to at mag-end up into full bodysuit armor ang mga Korean S-Rank Hunter. Samantalang kung inaakala ng lahat na dalawang grupo lang maglalaban sa raid na to, well handaan na rin ang Apostle of Iterim sa kanyang plano kasama ang kanyang kasabwat na descendant na Monarch of Plague na si Arsha. Pagkatapos ipinakita ang engine ng aircraft na umandar na at tuluyan na nag-take off na ngayon ay kasalukuyan ng pumasok sa gate para simulan ang kauna-unahang raid ng isang S-Rank gate.
At maya-maya ay pinakita na nawasak ang buong fuselage ng aircraft, na talagang nawasak ito kaya nagkaroon ng malawak na sunog sa gitna ng napakayelong kagubatan, habang ang ating bida ay nakahiga at napatanong sa sarili kung paanong naging ganito ang lahat, na parang first time niyang pumasok sa isang gate na katulad ng isang red gate, ngunit sa napakayelong lugar. At mukhang isa talagang matinding laban ang aasahan natin sa susunod na chapter mga lods, dahil siguradong hindi lang hunters versus monster ang mangyayari dito, dahil sobrang daming conflict sa raid na to. Ang iringan sa pagitan ni Soho at Thomas Andre, at ang plano ng Apostle of Ethereum na targetin si Thomas Andre na magiging sunod niyang pinakamalakas na believers. At base sa usapan ni Arsha at ng Apostle of Ethereum kanina ay clearly nagkasundo lang sila sa iisang goal. Ngunit hindi pa rin kampante ang Apostle na baka bigla siyang baliktarin ni Arsha. At hindi lang nag-iisa ang Apostle dito mga lods, kung magkatraiduran sila. Kasama niya dito sa loob ng gate ang S-rank hunter na si Leon Sok. Kaya lang talagang sitwasyon na to mga lods, sobrang napaka-conflict. At hindi rin natin kakalimutan na posibleng nasa loob ng gate na to ang ina ni Song Soho. At parang ito ata ang gustong sabihin ni Arsha kanina mga lods sa Apostle of Ethereum nung tinanong niya ito kung hindi ba siya tatanungin kung bakit nilikha niya ang gate na to. Kaya ang dahilan nga ay posibleng may connection sa ina ni Soho na magagamit nila bilang advantage. At base sa nakikita ko kay Pia mga lods, parang siya ata ang descendant ng Monarch of Transfiguration. At since nakita ni Arsha ang batang ito sa Dimensional Reef, posible din talagang may connection ng batang ito kay Yogomont, kung saan doon siya pinatay ni Song Jinwoo. At ang kanyang ability na kayang lumikha ng gate ay napakasimilar kay Yogomont, na kayang lumikha ng multiple gate at the same time. At posible din kaya kung magkataon mga lods, magkaroon ng emergency quest si Soho na dapat niyang i-recruit ang descendant ng Monarch of Frost na magresulta ng banggaan sa grupo ni Arsha at Soho. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!